pagkain ng ating mga alaga, mga ka-farmers. Dito sa gilid ng kalsada, napakarami mga ka-farmers, oh. Ang tataba. Insulin plant. Pwedeng pagkain ng tao, pwedeng pagkain ng hayop. Sino ba yung nakakakilala nito, mga ka-farmers? Nakita ko sa gilid ng kalsada. Sa ibang bansa, ang mahal nito. Ginagawang salad. Sa Thailand, nakita ko ito. Pagkain ng kanilang alagang heritage chicken. Maganda rin yung nanonood sa mga ibang bansa dahil marami tayo natututunan. Ito mga ka-farmers, ayan. Ginagawang salad ho yan. Nung nandun pa ako sa Qatar, nakikita ko yan sa Lulu. Ang napakaliit na nasa pack is etrial. Yung ganito. Yan o, ganyan. Tinanong ko dun sa nagbabantay, sabi niya, ginagawang salad ho yan. Masarap daw yan. Ito, kung tawagin ay pansit-pansit. Ano ba ang tawag dito, mga ka-farmers? Ayan o, malakas kumain ito ang mga heritage chicken. Alas 12:30 pa lang, mga ka-farmers, pero tapos na akong kumain. Naboboard ako sa bahay, kaya nag-iikot-ikot ako sa mga kalsada, naghahanap ng organic na pagkain ng ating alaga. Dito meron, ayan o. Yung mga saging na yan, walang pumapansin yan. Pero para sa akin, napakalaking tulong ho yan. Ito yun, mga ka-farmers. Oh. Ganito lang, oh. Yung aking kinukuha, yung pinakamalambot lang talaga. Katulad dito. Ayan, oh. Kasi hindi naman ito natin gagayatin. Pag gagayatin, kahit kasama yung medyo matigas, pwede. Pero ito, pang snack lang, mga ka-farmers, para sa ating mga alaga, ubos nila ito. Nasa gitna. Dito sa gilid ng kalsada, 100 piraso na ganito, mga ka-farmers, mayroon tayong makukuha. Sa gilid pa lang yan ng kalsada. Paano pa kaya kung pumasok tayo ng konti? Kasi tulad ng aking sinabi, walang pumapansin. Ito yan, oh. Yung aking tinumba na saging na may buto, pakul kong tawagin, 5 piraso, 4 pala. 2 ito, 3, tapos pang-4 maliit. Isasabit lang ito, mga ka-farmers. Malaking tulong ho ito para mabusog yung ating mga alaga. Pag alas 12, alauna pumupunta ako doon, nagsasabit ako ng mga organic para mamayang hapon hindi na ganun kagutom yung ating alaga. Pero kahit na, mga ka-farmers, napansin ko sa ating mga heritage chicken, kahit busog sila, para bang walang kabusugan. Kahit puno na yung balon-balunan, ang lakas pa rin kumain. Kaya mas mainam talaga na magbibigay tayo ng organic na pagkain. Kasi kung commercial feeds lahat, nako, talo tayo, aaray. Dahon ng ipil-ipil, mga ka-farmers. Ito yung ating mga sikreto kung kaya malaki yung tipid natin sa ating mga alaga. Una dyan, dahil marami dito, itong insulin plant, mga ka-farmers.
Ngayon is alas 2. Alas 2 ng hapon. Isasabit ko ito habang naghahanda ako ng kanilang pagkain. Ito mga kaparmers, nakita ko sa isang vlogger, hindi lang isa, 2 or 3. Itong bata na stem na ito, iniihaw. Pagkatapos ihawin, sinasawsaw sa suka, kinikilaw. Masarap daw. Yan ang sabi ng kaparmers. Yung ganito. Yan. Yung malambot. Pag naluto siya mga kaparmers, para siyang jelly. Parang ang sarap tingnan. Parang gusto kong itry. Pero wala tayong panahon ngayon. Siguro naman mga kaparmers, hindi siya nakakahilo. Dahil nga, kinakain naman ng ating mga alaga. Palagi nga ubos yung dahon nito pag sinasabit natin. Wala akong problema sa insulin plant dahil napakarami tayo mapagkukunan nito sa gilid lang ng kalsada. Hindi na natin kailangan pumunta sa masukal para makakuha. Siguro pag naubos na, papasok na ako sa mga masusukan na gubat. Ito naman yung pilipid. Kilala yan bilang isang organic na pagkain ng mga alaga. Mapa black pigs man, native na manok, at heritage chicken mga kaparmers. Pwede yan. Ang kagandahan dito, marami nagsasabi, ito daw ay pang deworming. Actually mga kaparmers, napakarami pa yung mga organic na hindi nyo pa nakikita o hindi nyo pa nalalaman. Katulad nito, kung tawagin ay pansit-pansit. Yan o. Kadalasan sa atin nakakilala nito, ginagawang salad din to, medicinal. Favorite yan ng ating mga alaga. Kaso maliit lang, isang puno lang yung ating nakita kanina. Ubus yan. Sandali lang ito. At ito naman, iwan ko anong tawag dito. Kalimutan ko yung tawag dito mga kaparmers. Meron siyang bunga. Ayan yung kanyang bunga. Ayan. 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 Ibinibigay din ito sa ating mga alaga. Kaya wala ako tayong rason para hindi makapag-alaga kahit pure organic kaya. Palagi ko pong pinapaalala kung tayo magsisimula, huwag tayong umasa sa commercial feed dahil alam niyo naman may kamahalan. Ito yung puno ng saging na nasa loob. Hindi na kailangan gayatin. Ibigay natin sa ating mga alaga, ubos yan. Ito bahaw. Mamaya ihahalo ko sa kanilang pagkain. Pero sa ngayon, ito muna, ibibigay ko sa kanila. Lapit, lapit, lapit. Ayan o. Inuulak agad yung bunga oh. Yung bunga kinakain mga kaparmers. Ito yung pansit-pansit.
Inuna nila yung saging mga kaparmers. Yung pinaka nagustuhan nila, yung puno ng saging. Yun ang masarap para sa kanila. Pagkatapos niyan, yung insulin, yung susunod nila. Pero lahat yan mga kaparmers, ubos yan sigurado. Grabe. Ang lakas kumain kahit hindi na tayo magbigay ng commercial feeds. Yung insulin plant mga kaparmers, second choice lang ito para sa kanila. Yung saging talaga oh. Doon kumain sila mga kaparmers. Napakarami pa naman ng ganitong saging dito. Wala ditong pumapansin. Halos ako lang yung kumukuha. Allah. Nakakagana mga kaparmers pag nakikita natin na yung alaga ganyang kalakas kumain ng organic na pagkain. Itong iba naman tumutuka dito sa insulin. Gutom ka na? Tingnan nyo mga kaparmers, doon sa may bandang gilid ng tinga merong parang sugat. Ayan o. Bumili ako ng Quick Heal. Ito yung aking gagamitin kasi sabi ng iba mabilis daw itong makagaling. Try ko. Grabe mga kaparmers. Nagagawan. Dito kayo, dito.
Gutom na naman kayo. Ayun, guys. Uwian na mga kaparmers. Tapos na ako magpakain ng mga alaga. Relax naman. Dahil sa susunod na araw or bukas, bakbaka na naman. Ganyan lang ang buhay farmers. Araw-araw palaging ganito. Meron talagang mga panahon na para bang nakakapagod, nakakapanglumo. Meron mga ganyan. Pero ang palagi kong iniisip, ayaw ko nang bumalik sa abroad. Kaya kung anong meron ako dito ngayon, kailangan pagsipagan ko. Danas ko na ng ilang taon ang buhay OFW. Kaya ayaw ko na mga kaparangos. Masaya na ako dito sa aking munting farm.